Minsan, sa katahimikan ng gabi, ang tanging kasama ko ay ang sipol ng malamig na hangin at ang mga alaalang pilit kong kinakalimutan. Ako si Ernesto, isang ama na ang puso'y nagdurugo sa tuwing naaalala ko ang aking anak na si Miguel. Sa bawat liham na isinulat ko para sa kanya, iniisip ko kung kailan niya ito mababasa o kung mababasa pa niya ang mga ito. Nasa akin ang larawan ng isang batang lalaki, may ngiting kay tamis at mga matang puno ng pag-asa. Noong mga panahong iyon, ako'y isang masayang ama na puno ng mga pangarap para sa kanya. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, ako'y napilitang iwan siya at ang kanyang ina upang maghahanap buhay sa ibang bansa. Akala ko noon, ito ang tamang desisyon para sa kinabukasan namin. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting lumayo ang aming ugnayan hanggang sa hindi ko na siya nakita. Sa aking pagtanda, ako'y bumalik sa Pilipinas dala ang mabigat na puso at pag-asang makabawi sa mga panahong nawala. Ang aking munting tahanan ay puno ng mga alaala ng nakaraan. Sa bawat sulok, ramdam ko ang presensiya ng anak kong si Miguel. Isang umaga, habang ako'y nag-aayos ng mga lumang gamit, nakita ko ang kahon ng mga liham na isinulat ko para sa kanya. Isa-isa kong binuklat ang mga ito. Binabasa ang mga salitang puno ng pagmamahal at pangungulila. Anak, sana'y malaman mong araw-araw kitang iniisip, ang sabi ko sa isang liham. Nais ko lang malaman mo na mahal kita. Ngunit sa kabila ng aking mga pagsisikap, tila ba hindi ko matagpuan ang tamang paraan upang maiparating sa kanya ang aking mga saloobin. Isang araw, sa gitna ng aking pagninilay, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ernesto, kailangan kitang makita. May bagay akong dapat malaman mo. Ang mensaheng ito'y nagbigay sa akin ng kaba at pag-asa. Sino kaya ito? At ano ang bagay na kailangan kong malaman? Sa bawat hakbang papalapit sa lugar ng aming pagkikita, dama ko ang bigat ng mga taon ng pagkakahiwalay. Ang bawat segundo ay tila ba isang habambuhay. Nang dumating ako sa itinakdang lugar, nakita ko ang isang pamilyar na anyo. Siya'y matangkad, may matang tila ba puno ng mga lihim. Hininga ko'y pumigil sa aking lalamunan. Miguel, tanong ko, puno ng pag-aalinlangan ngunit may halong pag-asa. Ngunit sa halip na sagutin ang aking tanong, isang malalim na buntong hininga ang kanyang binitiwan. Ama, may kailangan kang malaman, ang kanyang sabi bago siya tumingin ng diretso sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng kanyang sasabihin. Ang aking puso ay bumilis ang tibok, puno ng takot at pananabik sa kung anuman ang kanyang ibabalita. Sa kanyang mga mata, nabanaag ko ang isang lihim na tila matagal nang kinikimkim. Ang kasunod na sandali ay tila isang kawing ng mga alaala at emosyon. Ngunit bago ko pa man maunawaan ang lahat, bumukas ang isang pinto sa aming pagitan. Isang pinto ng nakaraan na hindi ko inaasahan. Ang mga salita niyang sunod na binitiwan ay tila mga dagok na bumagsak sa akin, nag-iwan ng pagkabigla at kalituhan. Mahal kong Angelica, hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga linyang isinulat ko sa huling liham. Sa bawat pagguhit ng tinta sa papel, tila may dumadaloy na ilog ng emosyon, mga alaala, pangarap, at pag-asam na bumabalik sa akin. Isa itong paglalakbay ng mga nakaraan na hindi ko inakalang muling tatahakin. Hindi ko maitatanggi na sa bawat araw na lumilipas, ang kakulangan ng iyong presensya ay isang puwang na hindi ko mahanap-hanapan ng kapalit. Ngunit sa kabila ng lumbay na ito, ang pag-asang makasama ka balang araw ay nagiging liwanag sa madilim na bahagi ng aking puso. Sa iyong pag-alis patungong ibang bansa kasama ang iyong ina, tila naging isang malaking palaisipan ng buhay ko. Hindi ko lubos maisip kung paano naging ganoon, kabilis ang lahat. Ang mga sandaling ako'y nagmamasid habang unti-unti kang nagiging isang ganap na dalaga.
Ang mga oras na dapat sanay kasama ka, naglaho at naging mga kwentong iniingatan na lamang sa alaala. Sa bawat liham na isinulat ko, pilit kong binubuo ang mga pangungusap na puno ng pag-asa at pagmamahal. Subalit, ang takot na baka hindi mo ako maalala o maramdaman ang sinseridad ng aking mga salita ay hindi maalis sa isip ko. Kaya naman, sa bawat pagsubok na dumaan, sinikap kong manatiling matatag at naniniwala na ang ating ugnayan ay hindi basta-basta mapuputol ng distansya. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, gising ako habang iniisip ang mga pagkakataong dapat sana'y natutunan mo mula sa akin. Ang pagtuturo sa iyo ng mga aral sa buhay. Ang pagkukwento ng mga karanasan na magbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ang mga pangarap kong ito ay mga bituin na hindi ko pa naabot. Subalit patuloy kong sinusubukang abutin sa kabila ng kawalan ng katiyakan. Sa isang di inaasahang pagkakataon, nakatanggap ako ng isang liham mula sa iyong ina. Isa itong imbitasyon para sa iyong kaarawan, isang taunang selebrasyon na matagal ko nang hindi nasaksihan. Ang pag-asa na makikita at makakasama kita sa espesyal na araw na iyon ay nagbigay ng bagong sigla sa akin. Ngunit kasabay nito ang pag-aalala. Paano kung hindi mo ako makilala? Paano kung hindi mo ako kayang tanggapin bilang parte ng iyong buhay? Habang binabasa ko ang liham, bumalik sa akin ang alaala ng huling beses na magkasama tayo. Ikaw ay isang musmus pa lamang noon, puno ng ngiti at saya habang hawak mo ang kamay ko. Ang mga mata mong nagniningning sa kagustuhang makilala ang mundo ay isang imaheng hindi ko kayang kalimutan. At ngayon, sa pag-asam na muling makita ang iyong mukha, muling bumabalik ang mga katanungan. Sapat na ba ang mga linyang isinulat ko para maipadama sa iyo ang aking pagmamahal? Nagdesisyon ako. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, susubukan kong bumalik. Ang bawat hakbang na gagawin ko patungo sa iyo ay puno ng pag-asa at kaba. Sa araw ng iyong kaarawan, nais kong makita kung paano ka lumaki, kung paano nabuo ang iyong mga pangarap, at kung paano naging bahagi ng iyong mundo ang mga bagay na dati ay binabalak kong ipakita sa iyo. Nang araw na iyon, sa pagdating ko sa lugar ng selebrasyon, tila nagbalik ang lahat, ang mga nakaraan, ang mga pangarap, at ang mga pag-asam. Ang mga bisig ko'y handang yakapin ka, ngunit ang mga mata ko'y puno ng pag-aalala. Sa bawat hakbang patungo sa iyo, bumabalik sa akin ang mga alaala ng mga liham na isinulat ko. Mga salitang puno ng pagmamahal na umaasa akong nararamdaman mo. Sa gitna ng masayang pagtitipon, nakita kita. Ang iyong mga mata, ang nangiti mo, ang aura mo, lahat ay pamilyar, ngunit tila may kakaibang bakas na hindi ko maipaliwanag. Sa mga sandaling iyon, naglaho ang takot at pinalitan ng pananabik. Ngunit sa isang iglap, may narinig akong bulong mula sa likod, isang boses na hindi ko inaasahan, isang boses na nagdala ng kilabot sa aking kalamnan. Angelica, siya ba ang sinasabi mong liham na laging binabasa mo? Tumigil ang mundo ko. Sa likod mo, isang binata ang nakatayo, may hawak na liham, isang liham na mukhang pamilyar. Sa sandaling iyon, natahimik ang paligid at bumalik sa akin ang lahat ng pagdududa. Sino siya? Bakit may hawak siyang liham na mula sa akin? Isa ba siyang bahagi ng iyong buhay na hindi ko alam? Habang lumalapit siya sa iyo, ang puso ko'y naguguluhan. Ang saya ng muling pagkikita ay nasa pawan ng misteryo. Habang nakatingin sa inyong dalawa, isang tanong ang bumabalot sa akin. Ano ang halaga ng mga liham na isinulat ko sa iyong buhay? Mahal kong Angelica, sa kabila ng lahat ng ito, umaasa ako na ang pagdating ng araw na ito ay simula ng isang bagong yugto para sa ating dalawa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalik sa isip ko. Handa ka bang buksan ang bagong kabanata na ito kasama ako? Sa mga huling araw ng aking pagtahak sa landas ng buhay,
naisip kong muling balikan ang mga liham na isinulat ko para sa aking anak na si Miguel na lumaki sa ibang bansa. Hindi ko akalaing sa paglipas ng mga taon, ang bawat titik at pangungusap ay magiging tulay upang maipadama sa kanya ang aking pagmamahal at pangarap para sa kanya, kahit pa nahahadlangan ito ng distansya. Sa bawat pagtaas ng araw, ang pag-asa na magkakaroon kami ng pagkakataon na muling magkasama ay nananatiling buhay sa aking puso. Ang hangin ay may dalang lamig na tila nagmumula sa aking mga alaala. Ang mga liham ay nagsilbing patnubay sa aking pagninilay-nilay, tila mga tala ng isang kwento na hindi pa ganap na nasusulat. Sa bawat pahina, natatandaan ko ang mga araw na pinili kong itago, ang sakit ng pagkawala. Hindi ko magawang ipakita kay Miguel ang mundo na puno ng hinanakit at pangungulila. Sa halip, isinulat ko ang mga liham na puno ng pag-asa, mga kwento tungkol sa aming tahanan, ang mga halakhak at mga simpleng ligaya na sana'y maipadama kahit sa mga salita lamang. Nang mga oras na iyon, nagpasya akong hindi na lamang maghintay. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at nagplano ng paglalakbay patungong ibang bansa sa lugar kung saan lumaki si Miguel. Bagamat may kaba sa aking dibdib, alam kong ito na ang tamang panahon upang harapin ang katotohanan. Nais kong makita siya, marinig ang kanyang tinig, at masilayan ang kanyang mga mata na puno ng mga kwento ng kanyang buhay na hindi ko nasaksihan. Ang paglalakbay ay puno ng mga pagsubok. Ang pag-alis sa sariling bayan ay tila pag-iwan sa bahagi ng aking sarili, ngunit alam kong ito ay kinakailangan. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pagbigat ng aking mga paa, ngunit ang pag-asang makikita siya ay siyang naging gabay ko. Sa aking pagdating, ang mga pamilyar na tanawin ay pinalitan ng mga bagong lugar, mga bagong mukha at mga tunog na hindi ko pa naririnig. Sa isang banyagang bayan na puno ng mga abala, ang aking puso ay nanatiling nakatuon sa iisang layunin, ang muling makapiling si Miguel. Sa wakas, narating ko ang kanyang tirahan. Sa harap ng pintuan, ako'y nagdadalawang isip. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Paano ko ipapaliwanag ang mga tao ng pananahimik? Ngunit bago pa man ako tuluyang makalapit, bumukas ang pinto. Isang binata ang tumingin sa akin na may mga mata na puno ng pagtataka. Alam ko, sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng panahon, siya iyon, si Miguel. Miguel, ang tangi kong nasabi, ang pangalan na halos ipagkait sa akin ng mga taon ng pangungulila. Tiningnan niya ako ng matagal, tila sinisiyasat ang aking pagkatao. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala, ang lahat ng liham na isinulat ko para sa kanya. Ang mga salita ay muling nabuhay sa pagitan naming dalawa. Papa, ang tanong niya, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may kaunting pag-asa. Ang tinig na iyon ay nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Niyakap ko siya at ang yakap na iyon ay sumalamin sa mga tao ng paghihintay at pananabik. Ang mga luhang hindi ko inaasahan ay pumatak mula sa aking mga mata, ngunit sa halip na sakit, ito ay naging simbolo ng paghilom. Sa aming pag-uusap, unti-unti naming binuksan ang mga liham. Bawat isa ay may kwento na nagpakita ng aking pagmamahal at pag-asam na makilala kung sino siya sa kabila ng distansya. Nagsalita siya tungkol sa kanyang buhay, ang mga hamon na kanyang hinarap at ang mga pangarap na kanyang binuo. Sa bawat kwento, ang aming koneksyon ay tila muling nabuo at ang mga puwang na dulot ng pagkakahiwalay ay napuno ng pag-unawa. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang liham ang bumagsak mula sa kanyang mga kamay. Natuklasan namin na may isa pa palang liham na hindi ko sinasadyaang maipadala. Isang liham na naglalaman ng isang lihim na hindi ko nais ipaalam sa kanya. Ang liham na iyon ay naglalaman ng aking mga pangamba at mga balakid na hinarap ko noong siya'y iniwan sa ibang bansa.
Ang lihim na iyon ay tila isang bomba na naghihintay sumabog. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang takot na baka ito ang maging dahilan ng aming pagkakalayo. Sa aming muling pagsasama, isang bagong hamon ang nagpakita. Ang liham na iyon ay nagsilbing paalala na ang tunay na pag-unawa ay hindi lamang sa mga kwento ng saya, kundi pati na rin sa mga kwento ng sakit. Sa kabila ng pag-asa, isang tanong ang bumabalot sa aming dalawa. Paano namin haharapin ang katotohanan ito sa aming muling pagkikita? Sa bawat hampas ng alon sa dalampasigan, tila isinasabay nito ang tibok ng puso kong sabik na makita, makilala at mayakap ang anak kong si Elia. Napakaraming taon ang lumipas mula nang huli ko siyang masilayan. Ang liham na isinulat ko ay tila naging tulay namin sa kabila ng distansya at panahon. Sa kabila ng hikbi ng dagat, nag-aalala ako. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Elia sa muling pagkikita namin? Sa mga liham na iyon, inilalalagay ko ang lahat ng pag-asa, ng pangarap, ng mga kwentong naipon sa likod ng bawat pahina. Pinili kong makipagkita sa kanya sa isang tahimik na resort sa tabi ng dagat. Ang lugar na ito ay puno ng mga alaala ng kabataan ko, ng mga pangarap na unti-unting nabuo sa bawat pagtanaw sa kalawakan ng dagat. Sa bawat sulok ng resort, naalala ko kung paano ko siya karga-karga noon, habang ipinapakita ang kagandahan ng lugar kung saan ako lumaki. Gusto kong maramdaman ni Elia na ito rin ay tahanan niya kahit na lumaki siya sa ibang bansa. Nakatayo ako sa gilid ng dalampasigan, hawak ang litrato naming mag-ama noong siya ay musmus pa. Gusto kong ipakita sa kanya na kahit na lumipas ang panahon, hindi nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko bilang ama, umaasa akong maiintindihan niya ang mga desisyon na ginawa ko noon. Ang mga liham ay naging paraan ko para iparating ang mga nararamdaman ko. Ngunit iba pa rin ang personal na pag-uusap. Ang tingin sa mata, ang yakap. Maya-maya pa'y naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may dalang mensahe. Sa di kalayuan, nakita ko ang silweta ng isang dalagang papalapit. Ang kanyang tindig at galaw ay hindi maikakaila, si Elia. Pabilis ng pabilis ang kabog ng dibdib ko. Sa bawat hakbang niya, tila ba bumabalik ang mga alaala ng nakaraan, ang mga liham na isinulat ko, ang mga pag-asa na iwinagayway ng mga ito. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusap. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Paano ko ipapahayag ang lahat ng damdamin at saloobin na naipon sa loob ng maraming taon? Papa? Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang boses, ngunit may kasamang saya na hindi maitatago. Hindi ko alam kung paano siya sasalubungin. Nakatayo lamang ako, nagmamasid habang unti-unting lumalapit ang anak ko. Nang magkalapit na kami, isang yakap ang bumalot sa amin, punong-puno ng emosyon. Ang yakap na iyon ay tila bumura sa lahat ng distansya at oras na nagdaan. Nag-usap kami habang naglalakad sa dalampasigan. Nagkukwentuhan tungkol sa kanyang buhay sa ibang bansa, ang mga bagay na kanyang natutunan, at ang mga pangarap na unti-unti niyang natutuklasan. Nakikinig ako, sinasapian ng bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Sa bawat salaysay, naramdaman ko ang kanyang pagkatao, ang kanyang mga takot at pag-asa. Sa kabila ng lahat, naroon ang koneksyon, ang di matatawarang ugnayan ng mag-ama. Sa bawat paggalaw ng kanyang kamay, sa bawat pagtingin sa kanyang mata, nakita ko ang bahagi ko na nasa kanya. Subalit sa kabila ng saya ng muling pagkikita, may nabuuring tanong sa aking isipan. Bakit tila may hinahanap siya? Sa bawat sandali, may pilit siyang iniiwasan na tingnan ang direksyon ng resort. Parang may misteryo sa kanyang mga mata na hindi ko mabasa. Sa kabila ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan. Ano kaya ang bumabagabag sa isipan ng anak ko? Habang kami naglalakad, napansin ko ang isang kakaibang bagay na nasa kanyang kamay, isang liham. Isang liham na mukhang bago pa lang binuksan.
May kirot sa dibdib ko habang iniisip kung ano ang nilalaman ng sulat na iyon. Hindi ko ito naitanong sa kanya, ngunit ramdam ko ang bigat na dala nito. Halos magtatakip si Lim na nang magpasiya kaming bumalik sa resort. Sa aming pagupo sa tabi ng maliliit na mesa, bigla siyang nagtanong, "Papa, sino si Ana?" Nagulat ako sa kanyang tanong. Ang pangalan na iyon ay tila naging multo ng nakaraan ko, isang lihim na hindi ko naasahang mabubunyag. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Sino nga ba si Ana? Ang tanong na iyon ay tila patibong at sa sandaling iyon, ramdam ko ang pagguho ng inaakalang tahimik na mundo. Nang makita ko ang mga liham sa kanyang kamay, doon ko naunawaan. Ang liham na iyon ay hindi galing sa akin. Sa mga liham, may mga kwento ako tungkol kay Ana, isang bahagi ng buhay ko na inaasahan kong hindi kailanman makakagulo sa relasyon namin ni Elia. Ngunit ngayon, tila bangungot na bumabalot sa akin. Sino nga ba si Ana sa buhay ko? Ano ang magiging epekto nito sa relasyon namin ni Elia? Sa mga tanong na iyon, naramdaman ko ang pagkatakot at pag-aalala na hindi ko pa nararanasan. Sa likod ng pagtatapos ng araw, isang bagong kabanata ang nagbubukas sa harap namin. Ang liham na iyon ay tila susi sa isang pinto ng nakaraan na matagal ko nang iniwasang buksan. Sa harap ng anak ko, kailangan kong harapin ang katotohanan. Ngunit paano ko sisimulan? Paano ko ipapaliwanag ang lahat? Sa mga tanong na ito, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad bilang ama. Ang pagmamahal ko kay Elia ay hindi nagbago, ngunit sa kanyang tanong, naramdaman ko ang hangganan ng mga lihim na itinago ko. Ang pag-uusap namin ay tila isang paglalakbay, puno ng misteryo at emosyon. Ngunit sa likod ng kanyang tanong, naramdaman ko ang pag-asa na sa kabila ng lahat may puwang para sa pag-unawa, para sa pagtanggap ng mga nakaraan. Sa susunod na kabanata ng buhay namin, umaasa akong ang liham na iyon ay magiging daan para sa mas malalim na koneksyon, para sa mas matibay na samahan bilang mag-ama. Ngunit ang tanong ay nananatili. Paano ko haharapin ang katotohanan sa likod ng pangalang Ana? Sa wakas, dumating ang araw na pinakahihintay ko. Matapos ang mahabang taon ng pag-aalala, pangungulila at pagkawalay, sa wakas ay makikita ko na ang aking anak na si Miguel. Lumaki siya sa ibang bansa kasama ang kanyang ina matapos kaming magkahiwalay. Hindi naging madali ang lahat. Maraming mga gabing nagdaan kung saan nag-iisa kong binabasa ang mga lumang larawan at mga liham na nag-uugnay sa amin. Sa mga liham na iyon, pilit kong isinusulat ang mga saloobin at damdaming hindi ko masabi ng harapan. Alam kong ang mga salitang iyon ay hindi sapat upang punan ng walang hanggang pagnanasa na mayakap siya, marinig ang kanyang tinig, at masilayan ang kanyang ngiti. Ang bawat titik ay naging tulay sa pagitan naming dalawa at bawat liham ay nagsilbing pangako na darating ang araw na muli kaming magkikita. Ngayon, narito ako sa paliparan, nag-aabang sa kanyang pagdating. Sa aking palad ay naroon ang huling liham na isinulat ko para sa kanya. Isang liham na puno ng pag-asa na sa wakas ay magkakaroon kami ng pagkakataon na magkausap, magkapatawaran at magkalapit. Nakatayo ako sa gitna ng maraming tao, nagmamasid sa bawat mukha na lumalabas mula sa arrival gate, umaasa na isa sa kanila ay si Miguel. Ang aking puso ay kabado, bumibilis ang tibok nito sa bawat segundo. Hanggang sa wakas, nakita ko siya. Si Miguel, ang anak ko, ang batang lumaki na ngayon ay binata na. Ang mga mata niya ay tila may kislap ng pag-usisa at pag-aalala habang siya ay palapit sa akin. Hindi ko mapigilan ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Isa itong sandali na matagal kong pinangarap. Miguel! Tawag ko, ang tinig ko ay bahagyang nanginginig sa damdamin. Lumapit siya at ako'y niyakap ng mahigpit, isang yakap na puno ng mga taong nawala sa amin. Ama, sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon.
Sa wakas, sa sandaling iyon, lahat ng sakit at pangungulila ay tila nawala. Ang pag-asang muling makasama siya ay nagdulot ng pag-asa sa aking puso. Nag-usap kami habang kami naglalakad palabas ng paliparan, ibinabahagi ang mga kwento ng aming buhay na tila 1,000 taon ang nakalipas mula nang huli kaming nagkasama. Sa aming pag-uusap, napansin ko ang mga bagong bagay tungkol sa kanya. Si Miguel ay hindi na ang bata na iniwan ko. Siya ay mayroong sariling pananaw at karanasan sa mundo. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, naroon pa rin ang koneksyon na hindi kayang sirain ng panahon o distansya. Nakarating kami sa isang paborito kong kainan, isang maliit na restoran na puno ng alaala ng aming pamilya. Dito kami madalas kumain noong siya'y bata pa at naisip kong ito ang tamang lugar para sa unang hapunan naming muli. Habang kami kumakain, nagtanong siya tungkol sa mga liham. Ama, bakit hindi mo ako sinubukang tawagan o bisitahin? Bakit puro liham? Tanong niya, may bahagyang hinanakit sa kanyang tinig. Huminga ako ng malalim, pinipilit na ipaliwanag ang aking nasa puso. Miguel, hindi naging madali para sa akin. Ang liham, ang tanging paraan na alam kong makakapag-abot ng damdamin ko sa iyo. Hindi ko alam kung paano haharapin ang takot na baka hindi mo ako tanggapin. Tahimik siyang nakinig, tila iniisip ang mga salitang iyon. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, unti-unting binubuksan ang mga sugat ng nakaraan, ngunit may pag-asa ng paggaling sa bawat pag-amin. Nang magtatapos ang gabing iyon at kami maglakad pa uwi, nagulat ako nang bigla niyang sabihin, Ama, may liham din ako para sa iyo. Nagulat ako at agad na kumuha ng isang sobre mula sa kanyang bulsa. Binasa ko ang lahat ng liham mo at ito ang sagot sa mga tanong mo. Binuksan ko ang liham at habang binabasa ko ang kanyang mga salita, isang damdaming hindi ko maipaliwanag ang bumalot sa akin. Hindi ko inaasahan ang kanyang revelasyon. Sa bawat liham na isinulat ko para sa kanya, siya rin ay nagsusulat ng liham para sa akin, ngunit hindi niya ito ipinapadala. Ngunit ang twist ay naroon. Sa huling bahagi ng kanyang liham, may nakasulat na isang bagay na pumukaw sa akin. Ama, hindi lamang ang nakaraan natin ang dapat nating pag-usapan. May isang bagay na kailangan mong malaman, isang bagay na magbabago sa lahat. Ngunit hindi ko kayang sabihin ito ngayon. Baka sa susunod na pagkikita natin. Sa kabila ng saya ng pagkikita, naiwan akong nagtataka at nag-aalala. Ano ang bagay na iyon? Ano ang kanyang tinatago? Sa gitna ng reunion, naroon ang isang misteryo na sa susunod na muli kaming magkikita ay kailangan kong harapin. Nang umalis ka patungong ibang bansa, kasama ang iyong ina, akala ko'y pansamantala lang ang lahat. Akala ko'y magkakaroon tayo ng pagkakataon na muling magsama-sama, na makabuo ng pamilya sa ilalim ng iisang bubong. Ngunit habang tumatagal, unti-unti kong natanggap na ang mga pangarap ko'y mananatiling pangarap. 2 dekada ang lumipas at ngayong narito ka sa aking harapan, halos hindi ko maipaliwanag ang damdaming bumabalot sa akin. Ang anak kong si Marco, na sa mga litrato ko lamang nasisilayan, ay narito na. Hindi ko alam kung paano kita sisimulan kilalanin. Ang mga liham na pinadala ko sa iyo noon ay tila ba naglaho sa alon ng panahon. Hindi ko alam kung nabasa mo ang alinman sa mga iyon, pero narito ka. At iyon ang mahalaga. Papa, hindi ko alam kung paano kita tatawaging Papa. Wika mo habang nakaupo tayo sa lumang sofa sa sala. Hindi ko rin alam kung paano kita tatawaging anak. Nakakatawa, di ba? Sagot ko. Pilit na pinipigilan ng kirot ng mga salitang lumalabas sa aking bibig. Tila may harang sa pagitan natin. Ang mga tao ng hindi pagkikita ay nagtatag ng pader na mahirap gibain. Subalit pilit kong iniintindi na marahil ay takot ka rin sa kung ano ang maaaring mangyari. Takot na baka hindi natin magustuhan ang tunay na anyo ng isa't isa pagkatapos ng mahabang panahon.
inabot ko ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng mesa. Marco, gusto kong ipakita sa iyo ito, sabi ko habang binubuksan ang kahon. Isa-isang lumitaw ang mga larawan mo noong bata ka pa. Mga laruan na minsang naging bahagi ng iyong pagkabata at ang mga liham na isinulat ko para sa iyo. Ito ang mga alaala ko ng sayo. Hindi ko alam kung paano ko ipaparamdam na mahal kita kahit na hindi kita nakasama. Tahimik kang nakatingin sa mga bagay sa loob ng kahon. Tila naglalakbay ang iyong isipan sa nakaraan na hindi mo lubusang maalala. Papa, maraming beses kong tinanong si Mama kung bakit hindi mo kami sinundan. Sabi niya, may mga bagay na hindi ko pa dapat malaman. Sambit mo, puno ng hinanakit at pagkalito. Isang pilit ng ngiti ang lumitaw sa aking labi. May mga pangakong hindi ko natupad, anak. May mga pagkakamaling hindi ko na mababawi. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi kita mahal. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga taon ng pagsisisi. Ngunit alam kong hindi na iyon ang oras para manghinayang. May pagkakataon akong simulan muli at hindi ko hahayaang masayang ito. Marco, gusto kong makilala ka. Gusto kong malaman kung paano kita matutulungan sa mga pangarap mo, kung paano kita magiging tunay na ama. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, hinawakan mo ang aking kamay. Papa, hindi ko alam kung paano magsimula. Hindi ko alam kung paano ako magiging anak mo. Napuno ng emosyon ang iyong tinig at naramdaman ko ang hirap ng iyong kalooban. Sa kabila ng pag-aalinlangan, naroon ang pag-asang maaari nating buuin ang nawalang relasyon. Subalit bago pa man ako makahanap ng mga salitang sasagot sa iyong katanungan, nagulat ako sa iyong sinabi. Papa, may isa pa akong liham na natanggap bago ako umalis papunta rito. Sabi mo, habang naglalabas ng isang sobre mula sa iyong bulsa. Ito ay mula sa isang taong hindi ko kilala, ngunit ang sabi niya, siya ang tunay kong ama. Natigilan ako. Ang mundo ko ay tila biglang huminto. Hindi ko alam kung paano ko susuriin ang iyong sinabi. Marco, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ako ang iyong ama. Sambit ko, tila ba hindi ko mapaniwalaan ang narinig. Ngunit seryoso ang iyong mga mata, puno ng pagkalito at pangamba. Papa, hindi ko alam kung ano ang totoo. Ngunit kailangan kong malaman. Kaya narito ako. Kailangan ko ng katotohanan. Ang lahat ng alaala at pangarap ay tila ba naglaho sa isang iglap. Sa pagkakaalam ko, ako ang iyong ama. Ngunit may lihim na bumabalot sa ating pagkatao, isang lihim na maaaring magbago sa lahat ng aking inaasahan. Sa kabila ng pagkapunit ng puso, alam kong hindi ko ito maaaring ipagwalang bahala. Marco, hahanapin natin ang katotohanan. Kasama mo ako sa bawat hakbang, sabi ko puno ng determinasyon. Ang aming reunion ay hindi lamang tungkol sa muling pagkikita. Isa itong paglalakbay para sa katotohanan, isang paglalakbay na hindi ko inaasahan ngunit hindi ko uurungan. Sa kabila ng takot at pagkabalisa, naroon ang pag-asang sa ating paglalakbay ay matutuklasan natin ang tunay na koneksyon sa isa't isa. Ang liham na ito ang simula ng ating bagong kabanata. Sa tuwing sumasapit ang gabi, lalo kong nararamdaman ang bigat ng aking pangungulila. Mula sa aking munting silid, madalas kong titigan ang lumang kahoy na mesa kung saan ko isinusulat ang mga liham para sa iyo. Sa bawat pagdampi ng pluma sa papel, tila ba ako'y naglalakbay pabalik sa nakaraan, sa mga panahong ikaw ay nasa tabi ko pa, puno ng sigla at ngiti. Ngunit sa kabila ng mga liham na aking naipadala, ni minsan ay hindi ko narinig ang iyong tinig, hindi ko nabasa ang iyong sagot. Pilit kong inaalala ang mga araw na magkasama tayo. Ang mga munting bagay na dati tila ordinaryo lamang, ngayon ay nagiging mahalaga at makabuluhan. Ang mga umaga kung saan sabay tayong nag-aalmusal, ang mga hapon na sabay tayong naglalakad sa bukirin, at ang mga gabi kung saan sabay tayong nakikinig sa kwento ng mga bituin. Ang mga alaala ng iyong pagkabata
ay tila isang makulay na pintura sa canvas ng aking isipan. Hindi kumpleto, ngunit sapat na upang ipaalala sa akin ang tamis ng mga araw na iyon. Minsan, habang ako'y naglalakad sa bayan, nabalitaan kong may isang bagong kainan na nagbukas malapit sa plaza. Naalala ko ang iyong paboritong pagkain, ang adobo na madalas mong hilingin tuwing linggo. Naalala ko kung paano mo pinupuri ang luto ni inay at kung paano mo ako tinutulungan sa kusina. Ang mga simpleng sandaling iyon ay tila ba mga kayamanan sa aking puso. Sa bawat liham ko sa iyo, hangad kong maiparating ang mga kwento ng ating pamilya, ang mga nangyari sa ating bayan, at ang mga pagbabagong naganap habang ikaw ay nasa malayo. Ngunit sa kabila ng mga kwento, naroon ang aking lihim na pag-asa na isang araw ay babalik ka, na muli kitang mayayakap at makikita ang iyong ngiti na minsang nagbigay liwanag sa aking mundo. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin, isang misteryo na hindi ko mawari. Matapos magpadala ng lahat ng liham na ito, isang umaga, natanggap ko ang isang sulat na hindi ko inaasahan. Ang sobre ay may tatak mula sa ibang bansa at sa loob nito ay isang liham na hindi mo isinulat. Ang mensahe ay mula sa isang estranghero, nagsasabing alam niya ang iyong kinaroroonan at nais niyang makipagkita sa akin upang ipaliwanag ang lahat. Habang binabasa ko ang liham, naramdaman ko ang pag-usbong ng pag-aalala sa aking dibdib. Sino ang taong ito? Ano ang alam niya tungkol sa iyo? At bakit siya nagpadala ng sulat sa akin? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang bumuo ng mga kaisipan at haka-haka sa aking isipan. Ang bawat salita sa liham ay tila ba isang susi sa isang pintuan na matagal nang nakasara, isang pintuan na naglalaman ng mga alaala at lihim na hindi ko pa natutuklasan. Ang pag-asam at takot ay naglalaban sa aking isipan. Dapat ba akong makipagkita sa estranghero? Ano ang kanyang motibo? Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naroon ang pag-asa na baka ito na ang sagot sa aking mga dasal, ang susi upang muling makasama ka, upang malaman ang katotohanan sa likod ng iyong katahimikan. At dito ko napagtanto. Ang paglalakbay ko sa pagtuklas ng mga sagot ay nagsimula na. Isang paglalakbay na puno ng hamon at panganib, ngunit sa kabila nito ay ang pag-asa na sa wakas ay makikita kita muli, na muli kong maririnig ang iyong tinig at makikita ang iyong ngiti. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalalim ang aking pag-iisip sa misteryo ng liham. Sa bawat hakbang ko sa bayan, tila ba ang mga tao'y nagkakaroon ng mga lihim na tingin na parang may alam sila na hindi ko pa natutuklasan. Ang pagkabalisa ay unti-unting bumabalot sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang aking determinasyon. Alam kong sa bawat liham ko sa iyo, sa bawat kwento ko, ay may pag-asang nagbabaga. Isang pag-asang gumagabay sa akin tungo sa liwanag. At sa wakas, dumating na ang araw ng pagkikita. Habang ako'y naglalakad patungo sa lugar na itinakda ng estranghero, ramdam ko ang tibok ng aking puso na tila ba isang tambol. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba at pananabik. Sa aking paglapit sa kainan na itinakda niya, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Isang mukha na hindi ko inaasahang makikita ko sa lugar na ito. At doon, nagkaroon ng twist sa aking kwento. Ang estranghero na nagpadala ng sulat ay isa palang taong matagal na naming hindi nakikita. Isang taong may daladalang lihim na magbibigay liwanag sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa aking isipan. Siya ang susi sa pagsibol ng mga alaala na matagal nang nakatago sa kadiliman. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Maraming taon ang lumipas, ngunit ang pagkakahiwalay natin ay parang kahapon lang. Isang simpleng liham ang nais kong ipadala sa iyo, anak, na sana ay nagkaroon ng pagkakataong mabasa mo bago pa man umalis patungo sa buhay na malayo sa akin at sa ating tahanan.
Nang una kong sinimula ng liham na ito, puno ako ng takot at pangamba. Paano ko ba ipapaliwanag sa iyo ang lahat ng hindi ko nasabi? Ang mga salitang hindi ko naiparating dahil sa agwat na hindi ko maabot, hindi lamang sa pisikal na distansya, kundi pati na rin sa damdamin. Sa bawat linya ng liham na ito, umaasa akong makahanap ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Naaalala ko pa ang huling pagkakataon na magkasama tayo. Bata ka pa noon, puno ng sigla at mga pangarap na hindi ko napigilan. Sa kabila ng aking sariling mga pangarap para sa iyo, pinili mong sumunod sa iyong mga naisin at lumipad patungo sa ibang bansa. Hindi ko iyon pinigil, kahit pa ang puso ko ay nagngangalit sa sakit ng pagkakahiwalay. Alam kong ang bawat hakbang mo palayo sa akin ay hakbang mo patungo sa iyong kinabukasan. Habang sinusulat ko ito, naiisip ko ang mga pagkakataon na sana'y nagawa ko ang ibang mga bagay. Sana'y nasabi ko na mahal kita at na ang bawat sakripisyo ay para sa iyo. Ngunit sa halip, lumipas ang mga taon na puno ng katahimikan. Nagsimula akong mag-ipon ng mga alaala na sana'y maipamahagi ko sa iyo balang araw. Ngunit ang araw na iyon ay tila hindi dumarating. Sa paglipas ng panahon, natutunan kong tanggapin ang sitwasyon. Sinubukan kong magpatuloy sa buhay kahit pa ang puso ko ay tila may nawawalang bahagi. Ang komunikasyon natin ay naging madalang, isang email dito, isang tawag doon. Ngunit sa bawat pagkakataon na makarinig ako mula sa iyo, bumabalik ang lahat ng alaala, ang lahat ng pangarap na minsang ibinahagi natin. Ngunit anak, may isang lihim akong matagal nang tinatago. Isang lihim na nag-udyok sa akin na magpadala ng liham na ito. Hindi ko alam kung paano mo tatanggapin o kung paano ito makakaapekto sa iyo. Ngunit narito sa mga linyang ito, ibabahagi ko sa iyo ang katotohanan na matagal ko nang ikinubli. May pagkakataon noon na kailangan kong pumili sa pagitan ng pamilya at trabaho. Isang desisyon na bumago sa lahat ng bagay. Pinili kong magtrabaho sa ibang lugar para maitaguyod ang iyong kinabukasan. Ngunit sa aking pag-alis, may isang pangako akong binitawan. Ang pangakong babalik at makikita kang muli. Ngunit sa aking pagbabalik, ikaw ay wala na. Ikaw ay nasa ibang bansa na at naglalakbay patungo sa iyong sariling mga pangarap. Sa bawat araw na lumipas, ang pagnanais kong makasama ka ay lalong tumindi. Hanggang sa umabot ako sa puntong nagdesisyon akong puntahan ka. Isang desisyon na puno ng pag-asa at takot. Bakit kailangang may takot? Sapagkat ang liham na ito, anak, ay hindi lamang tungkol sa ating nakaraan. Ito ay tungkol sa ating hinaharap. Ang lihim na binanggit ko ay hindi lamang tungkol sa ating pisikal na pagkakahiwalay. Ito ay tungkol sa isang tao na hindi mo pa kilala. Isang tao na magiging bahagi ng buhay natin na sana ay matanggap mo ng buong puso. Anak, may kapatid ka. Isang batang babae na matagal ko nang kinikilala, ngunit hindi ko masabi sa iyo dahil sa takot na masaktan ka. Ngayong alam mo na, umaasa akong maabot mo ang pag-unawa sa desisyon kong hindi na ipaalam sa iyo agad. Umuwi ako sa Pilipinas, iniwan ng trabaho sa ibang bansa para makasama ang kapatid mo. Ngunit hindi ko tinigilan ang pag-asang makikita ka rin at magiging bahagi ng buhay naming dalawa. Sa huli, ang liham na ito ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa atin. Sa pag-asang magkakaroon tayo ng pagkakataong muling magkasama at bumuo ng mga bagong alaala. Sa pag-asang tatanggapin mo ang bagong yugto na ito na puno ng mga posibilidad. Anak, sa aking pagpunta sa bansang kinaroroonan mo, umaasa akong makikita kita. Hindi ko alam ang magiging reaksyon mo, ngunit ang alam ko, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nagbago. Sa bawat hakbang na gagawin ko patungo sa iyo, dala ko ang pag-asang magkakaroon tayo ng bagong simula. At sa aking pagdating sa airport kung saan inaasahan kong makikita ka, may isang pangyayari na hindi ko inaasahan.
Sa aking paglabas, may isang batang babae na lumapit sa akin na may hawak na piraso ng papel. Papa? Tanong niya habang ang mga mata niya ay puno ng pag-usisa at takot. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, ngunit sa aking pagtingin sa kanya, tila may pamilyar na damdamin. Sino siya at bakit siya nandito? Anak, ito ang simula ng isang bagong kabanata. Mahal kong anak, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sa paglipas ng mga taon, ang tanging alam ko ay ang mga pangarap ko para sa iyo ay palaging nasa harapan ng aking isipan. Ang bawat hakbang na ginawa ko, ang bawat pagod na naramdaman ko ay may kasamang pag-asam na balang araw ay makikita kita muli. Matagal ko nang pinlano ang araw na ito, ang araw na makakasama kita. Ang ideya na makauwi ka sa bayan kung saan tayo nagmula, ang lugar na puno ng alaala ng iyong kabataan. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas sa kabila ng lungkot at pangungulila. Ang mga liham na ito na hindi ko naipadala sa iyo sa takot na hindi mo ito maunawaan o na baka hindi mo na ako maalala, ay mga saksi ng aking pagnanasa na makabuo tayo ng bagong simula. Sa bawat sulat, sinubukan kong isalaysay ang mga kwento ng ating pamilya, ang mga kasaysayan ng ating mga ninuno, at ang mga pangarap ko para sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko maipapahayag ang aking saloobin. Parang isang kwento na naiwang hindi natatapos, na sa bawat salita ay may kalakip na pag-asa. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, may kakaibang nangyari. Isang tawag ang dumating mula sa isang tao na hindi ko inaasahan. Isang tao na nagsabi sa akin na may sulat ka rin para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang mga taon na lumipas na puno ng pag-aalala at takot, biglang nagkaroon ng pag-asa. Sinabi ng taong iyon na ang iyong liham ay punong-puno ng damdamin at tila ito ay naglalaman ng mga bagay na kailanman ay hindi ko inasahan na maririnig mula sa iyo. Nakaramdam ako ng kaba, ngunit may kasamang saya. Ang ideya na ikaw ay naglaan ng oras upang sumulat para sa akin ay isang regalo na hindi ko kayang sukatin. Habang binabasa ko ang iyong liham, nakita ko ang mga salitang puno ng pag-unawa at pagmamahal. Ang iyong mga tanong ukol sa ating pamilya, ang iyong pagnanais na makilala ang mga taong napag-iwanan ay nagbigay sa akin ng lakas. Naalala ko ang mga araw na ipinahiram sa akin ng ating mga ninuno ang kanilang mga kwento na nais kong ibahagi sa iyo. Ngunit sa dulo ng iyong liham, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang tanong na bumaliktad sa lahat ng aking inaasahan. Ama, bakit kayo umalis? Biglang bumalik ang mga alaala ng mga desisyong ginawa ko noon. Mga desisyong nagdala sa akin sa lugar kung saan ako naroon ngayon. Ang hirap ng buhay at ang pangarap na makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa iyo ang naging dahilan kung bakit ako nagdesisyon na mangibang bansa. Hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat sa isang sulat lamang, ngunit nais kong malaman mo na ang bawat hakbang na ginawa ko ay dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Ang mga gabing hindi ako makatulog, ang mga araw na tila walang hanggan, ang aking pagod. Lahat ng ito ay may kalakip na pag-asam na balang araw ay magkakasama tayong muli. Ngunit sa iyong tanong ay may kasamang takot. Mayroon ba akong kapatid? Ang mga salitang iyon ay tila isang bomba na sumabog sa aking puso. Hindi ko inaasahan na malalaman mo ang bagay na ito, isang bagay na matagal ko nang itinago sa iyo. Ang lihim na ito ay bahagi ng aking nakaraan na pilit kong nilimot, ngunit sa iyong tanong ay muling bumalik sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa iyo. Ang sakit ng pagkukulang at ang pagnanasa na manatiling buo ang ating pamilya ay naghahatid sa akin sa desisyong iyon. Ngunit ngayon, sa pagbabalik mo, alam kong kailangan na nating harapin ang katotohanan. Ang pag-uusap na ito ay hindi magiging madali, ngunit umaasa akong maunawaan mo
ang aking naging desisyon. Ang mahalaga ay nandito ka na at may pagkakataon tayo na bumuo ng bagong mga alaala. Hanggang sa muli, ang iyong ama anak, hindi ko alam kung paano sisimulan ang sulat na ito. Sa bawat talata, sa bawat salita, parang kinakapa ko ang dilim. Hindi ko alam kung naririnig mo ako, kung binabasa mo ang mga salitang ito, o kung may halaga pa ba ang bawat titik na isinusulat ko. Pero ito ang huling pagkakataon na susubukan kong maabot ka. Ayokong tumigil kahit pa parang napakalayo mo na sa akin. Alam kong hindi tayo magkakilala ng lubos. Ikaw lumaki sa ibang bansa, sa piling ng iyong ina, sa mundo na iba sa mundong kinalakhan ko. Ako naman naiwan dito, sa bayang ito na puno ng alaala. Mga alaala kung saan nandiyan ka pa. Sa bawat sulok ng bahay natin, tanaw ko ang bakas ng maliit mong paa, ang tawanan mo habang hinahabol kita sa bakuran. Pero lahat ng iyon ay matagal nang nawala. Ang mga alaala parang usok, unti-unting naglaho habang pinapanood ko kayong lumisan. Kung tatanungin mo ako kung bakit hindi kita sinundan, bakit hindi ko sinubukang makipaglaban para sa iyo, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Natakot ako. Natakot akong hindi maging sapat bilang ama. Natakot akong hindi maibigay ang buhay na alam kong maibibigay ng iyong ina sa ibang bansa. Kaya hinayaan ko kayong umalis. Hinayaan kong mawala ka sa akin. Pero kahit kailan ay hindi kita kinalimutan. Pinilit kong magpadala ng mga liham sa iyo, mga liham na hindi mo sinagot. Sa bawat sulat nagtanong ako, "Kumusta ka? Masaya ka ba? Naalala mo ba ako?" Pero ang sagot ay palaging katahimikan. Hanggang sa dumating ang puntong tinanggap ko na ang katotohanan, baka hindi mo na ako kailangan. At ngayon, narito ako, sinusubukang magsulat ng huling liham. Hindi ko alam kung babasahin mo ito, kung ipapadala ko ba, o kung matatapos ko. Pero may kailangan akong sabihin sa iyo, anak. Isang bagay na matagal kong kinimkim, isang katotohanan na itinago ko sa loob ng maraming taon. Nagsimula ang lahat noong nakaraang linggo. Nakaupo ako sa lumang bangko sa harap ng bahay, hawak ang isang tasa ng kape. Umuulan noon at sa bawat patak ng ulan, naalala ko ang mga araw na sabay tayong tumatakbo sa ulan. Pero ang alaala ay naputol nang may dumating na isang sulat, isang liham na may pirma mo. Hindi ko inaasahan iyon. Sa totoo lang, akala ko'y panaginip lang ang lahat. Binuksan ko ang liham, nanginginig ang mga kamay ko at binasa ang bawat salita. Sinabi mo na gusto mo akong makilala, na gusto mo akong makita. Sinabi mo na uuwi ka sa Pilipinas sa susunod na linggo. Anak, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Para akong nanalo sa loterya, para akong tumalon sa ulap. Sa wakas, magkikita na tayo. Sa wakas, magkakaroon na ako ng pagkakataon na ipakita sa iyo kung sino ako bilang ama. Pero sa huling bahagi ng iyong liham, may sinabi ka na nagpasikip ng dibdib ko. May tanong ka, isang tanong na tila punyal na tumusok sa puso ko. Bakit hindi mo kailanman sinabi ang tungkol sa kanya? Hindi ko maintindihan ang tanong na iyon noong una. Sino ang tinutukoy mo? Ano ang ibig mong sabihin? Pero habang binabasa ko ulit ang liham, doon ko naalala ang lihim na matagal kong itinago. Isang lihim na akala ko'y hindi na muling mabubunyag. Anak, may isa akong pagkakamali na hindi ko alam kung mapapatawad mo. Hindi ko alam kung magagawa mong tanggapin. Hindi ko alam kung ito ang magiging dahilan para tuluyan kang lumayo sa akin. Pero kailangang sabihin ko ito sa iyo bago pa tayo magkita. Hindi ikaw ang nag-iisang anak ko. Oo, anak, may kapatid ka. Isang kapatid na hindi mo kilala, hindi mo nakita, hindi mo nakausap. Siya ay nasa kabilang bayan, lumaki sa ibang pamilya, at tulad mo, hindi niya rin ako lubos na kilala. Sa loob ng maraming taon, tinago ko ito sa iyo dahil natakot akong masaktan ka, natakot akong magalit ka, natakot akong mawalan ng pagkakataong makalapit sa iyo. Pero ngayon, narito ako.
Sinusubukang magpakatapat. Hindi ko alam kung paano mo tatanggapin ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung babalikan mo pa ako matapos mong malaman ang katotohanan. Pero anak, mahal kita. Mahal ko rin ang kapatid mo. At sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko, umaasa akong mapapatawad mo ako. Sa susunod na linggo, magkikita tayo. Pero bago ang araw na iyon, gusto kong malaman mo ang lahat ng ito. Gusto kong malaman mo ang buong katotohanan kahit pa ibig sabihin nito ay mawawala ka ulit sa akin. Anak, ikaw ang liwanag ng buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban kahit pa napakarami kong pagkukulang. Sana, sa kabila ng lahat, mabigyan mo ako ng pagkakataong ipakita sa iyo kung sino ako, ang tunay mong ama. Nagmamahal, Papa, pagkatapos kong isulat ang liham na ito, tumingin ako sa labas ng bintana. Umiihip ang hangin, tila may dalang balita. Sa kabila ng takot, may kaunting pag-asa akong naramdaman. Pero sa likod ng pag-asa, may tanong na bumabagabag sa akin. Paano kung hindi niya ako patawarin? Paano kung sa araw ng pagkikita namin, mas piliin niyang hanapin ang kapatid niya kaysa ako? Sa susunod na linggo, malalaman ko ang sagot.